911, ano ang iyong emergency? Magre-report ako ng insidente. Meron bang persahang pumasok sa iyong bahay? Hindi. Hindi sa aking bahay. Buti na lang. Pumasok sila sa bahay ng kabilang kalye. Nandun bang may-ari ng bahay? Ha? Yung mga taong nakatira doon, nandun ba sila? Oo, wala. Walang tao sa bahay na yun ilang buwan na. Nawawala ang mga may-ari. Ng bahay na yon. Nawawala? Merong nakatirang matandang mag-asawa doon. Si Mr. at Mrs. Umalis lang sila isang gabi at simula noon ay wala nang nakakita sa kanila. Sigurado ako na nag-file ng report ang kanilang anak, ngunit sa pagkakaalam ko ay walang nangyari sa investigasyon. Aha. At ngayon, merong nanloob sa kanilang bahay. Nakita mo ba yung tao na pumasok sa bahay nila, ma'am? Hindi. Pero nakikita ko mula sa bintana sa ibaba na naglalakad-lakad siya sa loob ng bahay. At mukhang Sinipa niya ang pintuan upang makapasok. maaari mo bang i-describe ang taong nakita mo? Hindi ko siya masyadong nakita pero sigurado ako na ito ay isang babae na merong mahabang buhok. Ano ang kanyang suot? Hindi ako sigurado pero mukhang damit sa ospital. Nakikita mo ba siya ngayon? Hindi. Tinitingnan ko ang bahay nila mula sa bintana ng aking sala pero hindi ko pa ulit siya nakikita. Pero sigurado ako na andun pa siya sa loob. Kailangan niyo magpadala ng pulis dito. Okay. Kailangan mo pong Kumalma. Ano po ang address ng bahay? Ang address ay... Okay, papunta na po ang mga pulis dyan. Habang naghihintay, huwag mo po munang ibaba ang telepono at tignan Mo mo. lang po ang kanilang bahay. Okay lang ba? Okay. Ano po yun, ma'am? Nakita ko siya. Yung babae. Nakatayo siya sa harap ng isang bintana sa itaas at nakatingin siya sa akin. Sigurado ka po? Oo, sigurado ako. Oh God, anong meron sa kanyang muka? Mukha siyang bangkay. Kailangan mong manatiling kalmado, ma'am. Oh my God! Nasa bintana pa rin ba siya? Oo, Sabihin mo sa akin kung gumalaw siya. hindi ko kaya. Hindi ko siya kayang tingnan. Pero hindi ako makatalikod. Ma'am? Nasaan na ba yung mga pulis? Papunta na sila dyan. Malapit na silang dumating. Nawala siya. Sa tingin ko. Teka. Nandito! Oh God, hindi! Ano nangyayari? Umalis siya sa kabilang bahay. At ngayon, papunta na siya dito. Nakalak po ba ang lahat ng pintuan niyo, ma'am? Oo. Pero nakita niya ako at sinusubukan niyang pumasok sa aking bahay. Ma'am, pakinig ka po sa akin. Kailangan mong lumayo sa mga bintana at magtago sa loob ng iyong bahay. Kahit saan. Kung saan ka magiging ligtas hanggang sa dumating ang mga pulis. Okay. Nasaan ka, ma'am? Sa pantry ng aking kusina. Nakalak ang pinto. Okay. Maghintay ka lang dyan. Paparating na ang mga pulis. Hindi ko na naririnig na kinakalampag niya ang aking pintuan. Baka umalis na siya. Hindi ko alam pero manatili ka lang dyan, okay? Ang pulis! Naririnig ko na sila. Salamat. Walang anuman. Salamat sa Diyos. Lahat ay magiging okay na. Teka, ano yun? Matapos kong basahin ang kwento, naggalungkat ako ng kaunti at nakakalap ako ng ilang impormasyon na tungkol sa tawag na iyon. Doon dumating ang mga pulis. Nakita nila ang misteryosong babae na nakahiga sa sahig na walang malay. Mayroong siyang sugat dahil sa pagtatangkang pumasok sa bintana at maraming dugo ang nawala sa kanyang katawan. Ang babaeng tumawag sa telepono ay nasa kanyang pantry pa rin. Hawak ang telepono na walang kordon. Takot na takot siya, ngunit wala namang masamang nangyari sa kanya. Ang suspect ay nakilala bilang isang babae na mayroong problema sa pag-iisip. Siya ay na-admit sa isang psych ward matapos niyang silaban ang sariling ulo sa apoy, ngunit nakatakas ito at nakapagtago sa batas ng 3 araw. Ibinalik siya sa ospital at namatay dahil sa mga komplikasyon sa kanyang mga sugat. Para doon naman sa nawawalang matandang mag-asawa na tagpuan ang kanilang bangkay 1 taon matapos silang i-report na nawawala. Nakita ang kanilang bangkay ilang milya ang layo sa kagubatan na nakalibing sa ginawang libingan lamang. Ang kanilang mga kamay ay parehong nakatali sa kanilang likuran at binaril sa ulo habang nakatalikod. Hindi na pagdugtong ng mga pulis ang kaso ng namatay na mag-asawa sa parehong nanloob sa kanilang bahay. Hanggang ngayon ay nananatiling bukas ang kaso na ito.